So, magandang umaga po sa ating lahat. Isang pagkakataon na pag-aaralan natin ang banal na salita. So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa at sa pagkakataon ito ay aming pag-aralan ng inyong banal na salita. Hiling po namin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpapaunawa o magpapaintindi sa amin. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So isa po sa ating pag-uusapan ang tungkol sa kaligtasan. Salvation is God's comprehensive work of rescuing sinners from sin. So salvation is God's comprehensive work. So pag sinasabi natin salvation, ay nais ng Panginoon ang lahat ng tao ay maligtas. Okay, ang talagang nais ng Panginoon ang tao ay maligtas. Gusto kong buksan niyo ang Biblia niyo sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter number 2. 1 Timothy chapter number 2 sa verse 4. 1 Timothy. Ayan. Ano ang sinasabi niyan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Alright, so isa sa nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Nais ng Panginoon ang tao ay maligtas. Kaya, isa sa mga plano ng ating Panginoon, lahat ay maligtas. Ang tanong, papaano? Kaya ang Panginoon Hesus ay namatay para tayo maligtas. So si Kristo ay namatay para tayo ay maligtas. Dahil bakit? Tandaan po natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Basahin po natin sa Romans chapter 6:23. Romans chapter 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay. So, base sa binasa natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba ang nagkasala ay tayo? So, ang nagkasala, ang nagkasala ang tao. Sinners. Pero si Jesus, may kasalanan ba si Jesus? Wala. So, tayo ay sinners, si Jesus Christ ay sinless. Base sa binasa natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit si Jesus namatay na wala naman siyang kasalanan? Okay? Bakit si Jesus namatay na wala naman siyang kasalanan? Dapat ang tao ang mamatay. Ang tao dapat ang maipako dito. Kasi bakit? Makasalanan eh. Diba sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero si Jesus Christ ay namatay na wala namang kasalanan. Basahin natin, alamin natin kung bakit. 2 Corinthians chapter 5:21. Sige po, 2 Corinthians chapter 5
21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Okay, so sa verse na binasa natin, si Kristo ay naging makasalanan. Si Kristo ay naging makasalanan kaya siya'y namatay. So ang kasalanan natin ay napunta sa Kanya. Nakuha niyo? Siya po ay naging makasalanan. He has made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So si Kristo, si Jesus ay siyang namatay. Dito po, siyang naipako yung ating sin, yung kasalanan natin. Yung kasalanan natin ay napunta sa Kanya. And then, si Kristo yung namatay. Okay, siya yung namatay. Ito po yung kanyang death. So yung kasalanan natin napunta sa Kanya. Then yung righteousness ng Panginoon, okay, ito yung tinatawag na righteousness. Ito po ay napunta sa tao. So, paano mapunta dito sa tao ang righteousness ng Panginoon? Dapat itong makasalanan ito ay maniwala. Maniwala dito sa kanyang work. Okay? So, pag ang tao ay maniwala doon sa work ni Christ, yung righteousness ng Panginoon ay mapunta sa atin. Ngayon, sinners pa ba ang tawag sa tao? Hindi na po ang tawag sa tao ay righteous, justified, at saka saved. Hindi na po sinners ang tawag. Hindi na po makasalanan ang tawag sa isang taong naniniwala. So, ibig sabihin, para ang tao ay makaiwas doon sa parusa, di ba, the wages of sin is death, para maiwasan ng tao ang parusa, maniwala sa ginawa ni Kristo. Ngayon, kung paniwalaan ang work ni Kristo, yung righteousness ng Panginoon mapunta sa tao, kaya siya ay ligtas, siya ay naging righteous, siya ay na-justified. Nakuha niyo ang point? Ganun po yung lagi nating ipinapaalala o ipinangaral yung work ni Christ sa cross. Kasi ito yung gospel. Ang cross po, yun yung gospel ngayon. Ito po yung kailangan. Yung cross na ito ay isang gospel of Christ. Pag sinasabing gospel of Christ, ay tumutukoy sa work ni Christ na kung paniniwalaan ang cross of Christ, yung gospel na ito na po ang magiging estado natin. Tayo ay ligtas, tayo ay naging matuwid, tayo ay pinawalang sala. Paano nangyari nung tayo naniwala sa Ebanghelyo? Basahin niyo yung Ephesians 1:13. Ano pa ang ginawa ng Panginoon after believing? Ephesians 1:13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Alright. Napansin niya yung sinabi niya, sabi after that ye heard the word of truth. So after that ye heard the gospel, the word of truth, then ano next? Then the gospel of your salvation, and then after that ye believe, ye were sealed.
Ano po ang itinatak? Ano po ang isiniliyo sa taong ito? Holy Spirit. Yes. Tinatakan siya ng Espiritu ng Panginoon, ang taong naniniwala. Okay? Dapat, kung babalikan natin, ang taong ito ay hindi karapat-dapat. Tignan nyo kung bakit hindi karapat-dapat sa Romans chapter 3:23. Tignan nyo kung bakit hindi karapat-dapat ang taong ito. For all have sinned and come short of the glory of God. Dahil sa kasalanan, okay, ang tao ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Papaano naging karapat-dapat na ang tao? Dahil sa kanyang paniniwala doon sa ginawa ni Kristo. Nakuha nyo? Dahil doon sa paniniwala sa work ni Christ, basahin nyo yung 1 Corinthians 15:1-4 para mas lalong maunawaan nyo na yung death ni Christ ay hindi lang basta-bastang siya namatay sa cross, mayroon siyang purpose kung bakit siya namatay. Sige, 1 Corinthians 15:1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So, malinaw. Malinaw kung bakit siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng paniniwala natin sa kanyang death, burial, and resurrection, ano po sinabi? Kayo'y maligtas. Kayo'y maligtas. Kaya, sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you. Ano yung idineklara ni Pablo? Yung gospel. Tungkol dito po sa ginawa ni Kristo. I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Tapos sa verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Kaya sa verse 3, malinaw po yung sinabi niya, I delivered unto you. Sabi ulit ni Apostol Pablo, first of all, that which I also received. Tinanggap din niya how that Christ died for our sins. Christ died for our sins. Buried and rose again. Ang paniniwalaan po natin, dapat yung kanyang death, yung kanyang burial, yung kanyang resurrection. Hindi lang po yung death po lang. Hindi lang po yung burial na nanatili siya sa libingan, hindi po. Dapat kasama yung resurrection. Ibig sabihin, ang pinaniwalaan natin ay buhay. Ang ating Savior ay buhay. Ang ating tagapagligtas ay buhay. Hindi katulad ng mga ibang paniniwala na ang kanilang Diyos namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Nakuha yung point? Kaya yung cross na ito, wala nang nakapako. Bakit? Nag-resurrect eh. Okay? Ang cross na ito, wala nang nakabitin dahil nabuhay siya. Kasi ang hirap naman yung cross na yun, mayroon pa rin nakasabit. Mayroon pa rin taong nakasabit. Ibig sabihin, dead pa rin hanggang ngayon ang Kristo. Alam po natin, ang Kristo na pinaniniwalaan natin, wala na sa cross. Dapat niyo? Wala na sa cross. Ang Panginoon na pinaniniwalaan natin ay buhay. Idagdag nyo yung verse 5 doon sa 1 Corinthians 15, 1-4. Sa verse 5 doon, malalaman nyo na buhay ang Panginoon. Sige. And that he was seen of Cephas, then of the 12. Idagdag nyo yung verse 6 kung ilan pa ang nakakakita. After that, he was seen of about 500 brethren at once,
of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So, buhay ang Panginoon natin. Kaya pag may nakakita kayo ng krus may nakasabit pa, hindi nila alam na ang Panginoon buhay. Okay? Bakit nakasabit pa ang Panginoon? Ang Panginoon po wala na sa cross. At dito po sa binasa natin, ang Panginoon siya'y namatay, inilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. Ibig sabihin, ang cross na ito, wala ng taong nakapako. Naka? At dito sa binasa natin, pinatunayan na siya'y nakita ni Cephas at yung mga 12 at nakita pa ng more than 500 katao. Sa madaling salita, ang pinaniniwalaan nating tagapagligtas ay buhay. Okay? Buhay ang Panginoong Hesukristo. At siya po ang Panginoon na dapat nating paniniwalaan na kayang iligtas niya ang lahat ng naniniwala at gagawing bagong tao. Gagawin niyang brand new person. Basahin niyo yung 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So malinaw po na ang taong naniniwala sa ating Panginoon, siya po'y binago. Siya po ay binago. Bagong pagkatao, bagong nilalang. Di ba ito yung original na tayo? Ito po tayo yung tinatag na, meron tayong tinatag na old nature. Okay, meron tayong old nature, ito tayo. At ginawang new. New creation. Or mayroon tayong new nature. Or old man and new man. So, ito yung dating tayo noon. Nung tayo naniwala sa ating Panginoon, ginawa tayong bagong nilalang. Ginawang righteous, napawalang sala, at tinataka ng ating Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya ngayon, ang tawag sa atin ay ligtas. Nakuha nyo? Hindi na itong taong ito, hindi na parurusahan sa lake of fire. Hindi na parurusahan. Bakit? Dahil nailigtas na doon sa parusa niyan. Kung ito ay hindi maniniwala, hindi siya makaligtas doon sa parusa. Ito tayo noon. At salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang grace, kasi nga siya ay namatay eh. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang taong ito ay maligtas kung maniwala dito. Pero kung i-reject itong mensaheng ito, hindi po siya makaligtas doon sa parusa. Nakuha niyo? Kaya kailangan nating maunawaan na si Kristo ay namatay para sa atin, at kung paniniwalaan yung gospel na ito sa ginawa ng ating Panginoon, ang tao ay ligtas doon sa parusa. Ang tao ay ginawang matuwid ng ating Panginoon nung siya'y naniwala. Napawalang sala siya nung siya'y naniniwala. At siniliyuhan ng Panginoon lahat ng naniniwala sa Kanya. Napakaganda po yung plano ng Panginoon. Kaya, salvation is God's comprehensive work of rescuing sinners from sin. Nirescue po tayo dahil kung tutuusin, ito yung pupuntahan lahat ng taong makasalanan. So, na-rescue po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagiging Savior. Siya po ang tagapagligtas po natin. Idagdag nyo yung Ephesians 2:8 and 9. Ephesians 2:8 hanggang 9 ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. For by grace are ye saved through faith,
and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. So malinaw po mga kapatid sa binasa natin, for by grace are ye saved. Paano po tayo na iligtas ng Panginoon? By His grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo naligtas sa pamagitan through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Ulitin ko po, ang salvation dito ay regalo. Okay? Salvation here ay by grace. Salvation is gift. Regalo ng Panginoon. Sa lahat ng naniniwala po sa Kanya, ibinigay na lang niya ang kaligtasan. Hindi katulad sa panahon noon, sa panahon dito po, sa panahon ng law, nung time ni Moses, ang salvation po dito ay by works. Salvation po dito ay sa pamagitan ng works. Mayroon po silang dapat susundin or gagawin yung 613 laws para sila'y maligtas, para sila'y maging righteous, para sila'y ma-justify. Gagawin po nila yung requirements. Basahin nyo yung Deuteronomy para makita nyo na Deuteronomy 6:24 to 25 na ang righteousness, para sila'y maging righteous, dapat nilang i-observe ang mga command. Sige. Deuteronomy 6:24. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day. And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He had commanded us. Diba? Sabi niyo, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments. So magka-resulta ng righteousness ang isang tao sa time na ito, i-observe lahat ng commandments. Unlike dito po, hindi. Ang Panginoon yung gumawa para tayo maging righteous, maniwala doon sa mensahe tungkol sa work ni Christ sa cross. Gagawin mo pa ba yung mga requirements dito na 613 requirements under the law of Moses para ikaw ay maging matuwid? Hindi na. Bakit? Ginawa na ng Panginoon para ang tao ay maging righteous. Maniwala na po dito sa work ni Christ, and then yung righteousness, ibibigay na lang niya sa taong naniniwala. Amen. Hindi katulad noon na paghihirapan, pagtatrabahuan. Kaya nga salvation plus works dito. Okay, yung salvation ay resulta ng kanilang works. Okay, salvation here, resulta ng kanilang ginawa. Ang righteousness din dito ay resulta ng kanilang ginawa base sa requirements. Hindi katulad dito po, sa time na ito, ang Panginoon ang nag-perform para ang tao ay maligtas. Ang Panginoon yung naghirap para ang tao maging righteous at siya'y mapawalang sala. Idagdag niyo ang Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ Jesus. Ayun po, so malinaw sa justification freely by His grace. Okay, by His grace. Ang justification dito, dapat i-observe ang kautusan, ikumpara po doon.
idagdag niyo ang Romans 2:13 para maikumpara natin paano ma-justify ang mga tao during the law of Moses. Romans 2:13. For not the hearers of the law are dead before God, but the doers of the law shall be O, justified. diba? The doers of the law shall be justified. Dito po, hindi. Binasa natin kanina, we are justified freely by His grace. Justification dito, free. Dito po, ay kailangang pagtrabahuan. Okay? Pagtrabahuan ang justification dito or ang salitang justification is yung mapawalang sala. Mapawalang sala. Dito po, under the law of Moses, kailangan po nilang magtrabaho according to the law of Moses. Pero under the grace program, ang righteousness, ang justification freely by His grace. So, kung tungkol sa plano ng Panginoon, actually, ang kaligtasan ay plano na ng Panginoon na ang tao ay ma-rescue. Okay? Maligtas doon sa parusa. So, plano na ng Panginoon na ang tao ay maligtas. Kaya sa binasa natin kanina sa 1 Timothy 2:4, ang plano ng Panginoon, ang tao ay maligtas. Okay? So, for Paul, the apostle, salvation is God's comprehensive work of rescuing sinners from sin and its consequences, and bringing them into a restored eternal relationship with Himself through Jesus Christ. Yun po ang talagang plano ng Panginoon sa tao. Okay? Yun yung plano ng Panginoon. Kaya, lahat ng naniniwala kay Kristo ay hindi na po pupunta sa lake of fire. Hindi na po pupunta sa impyerno. Okay? Pero, ulitin ko po, ang dapat mayroon siyang paniniwala ang Ebanghelyo para hindi siya pupunta doon. Ang paniniwalaan, yung work mismo ng Panginoon sa cross. His death, burial, and resurrection. Pag yun po ay paniniwalaan ng isang tao, siya po ay idideklarang righteous, siya idideklarang ligtas, siya ay idideklarang justified, at siya po ay sinilihan. Okay? So, bringing them into a restored eternal relationship with Himself through Jesus Christ. Ang una, rooted in God's grace. Ang mangyayari po, siya ay rooted in what? In God's grace. Not human effort. Ganun po ang mangyayari. Tayo po ay rooted in God's grace pag tayo ay naniwala sa gospel of grace. Not human effort. Pag sinasabing not human effort, hindi po sa gawa natin tayo ay maligtas. Unlike before, human effort. Noon, human effort. Kasi mayroon silang sinusunod na mga kautusan. Dito po, not human effort. Sinong gumawa ba? Ang Panginoon ito. Okay? Kaya ayon kay Pablo, sabi niya, salvation begins with God by grace. Binasa natin kanina, sa pamagitan ng grace ng Panginoon, tayo'y naligtas. Okay? Hindi ito resulta sa ating ginawa. So salvation is a gift, not something earned. Tandaan po natin. Gift. Ang salvation ay regalo po. Nung tayo naniwala, ang kaligtasan ibinigay na lang. Okay? Dapat maunawaan natin yung purpose ng Panginoon para naman ang buhay natin sa mundong ibabaw ay may value. Tignan nyo, kung ang taong makasalanan, mamuhay sa mundong ibabaw, may value ba ang buhay niya? Wala. Bakit? Pupunta lang din sa lake of fire.
Aanhin yung buhay sa mundong ibabaw na walang Panginoon, walang value. Dahil pag namatay, ang pupuntahan ng lake of fire. Ang pupuntahan ay impyerno. Anong saysay na nabuhay tayo sa mundong ibabaw na wala ang Panginoon? Wala po. Magkaroon lamang ng value. Magkaroon lamang ng saysay ang buhay natin kung ang tao ay nasa Panginoon. Okay? Magkaroon lamang ng saysay ang buhay ng isang tao kung siya ay mananampalataya. Dahil lahat ng naniniwala, ang pupuntahan sa heaven, sa langit po ang pupuntahan. Lahat ng mga naniniwala, sa langit pupunta. Ang mga hindi naniniwala, dito po, sa dagat-dagatang apoy. Okay? Ang kanilang pangalan ay wala doon, hindi nakasulat sa Book of Life. Ang kanilang pangalan, wala sa Book of Life. So lahat ng wala doon, sila'y itatapon dito. Basahin niyo nga ang Revelation 20, verse 15. Sige po, Revelation 20, verse 15, mayroong nabanggit ang Biblia, lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat doon sa libro na yon, sila'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. 15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of O, diba? fire. Malinaw po. Ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa libro ng buhay or the book of life, sila'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero ito pong good news mga kapatid sa mga naniniwala, hindi na po parurusahan doon, kundi sila'y pinangakuhan doon sa langit. Kaya ang destination ng mga believers ngayon ay sa langit. Ang ating citizenship ay doon sa langit. Basahin niyo yung Philippians. Philippians 3:20. Ito po'y patunay, ang ating conversation or ang ating citizenship ay sa langit po. Sige, Philippians 3:20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus So, Christ. malinaw po, ang ating conversation or our citizenship ay sa heaven. Yung mga naniniwala, yung mga naligtas, yung ginawang matuwid, yung napawalang sala, yung mga siniyuhan, yun po yung pupunta doon. Pero yung hindi naniniwala, ito po, halimbawa hindi ito naniniwala, ang direksyon na doon sa lake of fire. Kaya nga, ito po dapat nating maunawaan para ang buhay natin may value. Para ang buhay natin sa mundong ibabaw, may saysay, may Panginoon tayo. Kasi pag walang Panginoon, nabanggit po natin, aanhin mo ang mundong ito. Na walang Panginoon, na ang pupuntahan ay doon lang din. Nakuha niyo? Kailangan po natin na maunawaan natin kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross. Ang nais niya, ang lahat ay maligtas. Ang nais ng Panginoon, ang tao ay maniwala. Okay? Yun ang nais ng Panginoon. Dahil mayroon siyang inihandang lugar sa mga naniniwala na lahat kung maaari pupunta sa langit. Ito po maganda, habang nandito tayo, dapat ang ating isip ay nakatuon doon sa Kanya. Basahin niyo po yung Colossians 3:1-3. Colossians 3:1-3, ang ating kaisipan ay nakatuon doon din sa Kanya habang nandito tayo. Sige. Keep and with Christ, eat those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Alright. Sabi niya, set your affections on things above, not on things on the earth. Ibig sabihin, yung ating pinaka-priority, ang pinaka-focus natin ay sa Panginoon.
Okay? Ang pinaka-focus natin ay more on sa Panginoon. Set your affections on things above, not on things on the earth. Dahil ang buhay natin, sabi, for we are dead and your life is hid with Christ in God. So, ibig sabihin nung tayo naniwala sa ating Panginoon, yung buhay natin ay nakay Kristo, ang nakikita sa buhay natin ay si Kristo na mismo, dahil yung tayo mismo ay dead. Kasama ni Kristo nung siya'y namatay, at ngayon po, nung tayo naniwala, si Kristo po ang buhay na bubuhay sa atin. Idagdag niyo ang Galatians chapter 2:20. Galatians 2:20. Para malaman niyo na ang Kristo ang nabubuhay sa atin nung tayo naniwala sa Kanya. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alright. Sino po ang nabubuhay sa atin? Ayon sa binasa, si Kristo na po. Hindi na yung tayo dati, kundi ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. Kaya sabi niya, Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So kailangan malinaw po sa atin, nung tayo naniwala, maraming nagbago. Okay? Naging nature ng Panginoon ang nasa isang believers. Yung nature ng Panginoon ang nandoon nakikita. So idagdag pa natin, nang tayo naniwala, more on heavenly ang ating focus, more on heavenly. At saka yung spiritual blessings, more on heavenly. Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Ang ating blessings, more on spiritual, more on heavenly blessings. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. O, di ba? More on spiritual blessings, saan po? In heavenly places. Paano po natin masusumpungan ang spiritual blessings? Dapat unang-una, siya ay not believer. Siya po ay believer. Hindi po niya masusumpungan mga spiritual blessings kung hindi siya nanampalataya. Okay? Isa pa, idagdag nyo ang 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18 para maunawaan nyo na ang ating focus, ang ating kaisipan ay more on eternal things. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So napansin nyo, mayroong temporal at eternal. Sa mga mananampalataya, saan nakafocus ang ating attention? Sa mga temporary o sa mga eternal? Eternal, di ba? Kasi yun po ang nais ng Panginoon na ang ating kaisipan ay doon sa mga bagay na panlangit, mga bagay na hindi nabubulok, mga bagay na pang-eternal, mga bagay na makalangit. So yun po ang nais ng Panginoon. Lahat ng mga nanampalataya under this present time, ang kaisipan ay nagbago din. Hindi katulad dito po sa makasalanang tao na ito dati, ito tayo noon. Iba po ang kaisipan ng taong makasalanan.
lahat po ay kasamaan. Okay? Lahat po ay kasamaan. At ayaw maniwala sa Panginoon. At katulad ng binanggit po natin, useless, walang value ang buhay ng isang tao kung siya hindi nanampalataya. Okay? Kaya yun po ang kailangang masipil talaga. So, number 2, centered on Christ's death and resurrection. Christ's death, burial, and resurrection. So, binasa natin kanina sa 1 Corinthians 15:3-4. Di ba? The foundation of salvation is Christ's work. Christ died for our sins. Christ died for our sins and He was raised. Hindi lang siya nananatiling namatay, nabanggit po natin, siya po ay buhay. Ang ating tagapagligtas buhay. So, sin is dealt with and the new life become possible. Paano? Through Christ. Okay? Next, receive through faith. So, the human response is faith. Kaya nga kailangan pong maniwala. Pag narinig ang magandang balita, basahin niyo po yung Romans 10:17. Kailangan po may mangaral. Kailangan po may mangangaral para maunawaan at maintindihan yung mensahe. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, faith cometh by hearing. Dapat bang may mangaral? Yes. Kasi, paano siya maniniwala na wala namang nangangaral? Kaya tayo ay gagamitin din. Pag naunawaan natin yung ating inaaral, gagamitin din tayo na maibahagi din natin yung katotohanan. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung wala namang magpapaliwanag, papaano marinig yung katotohanan? Siyempre, hindi. Kaya, anong sabi sa 2 Timothy? Anong sabi sa 2 Timothy 4, verse 2 hanggang 5? Para malalaman nyo, pag ang isang tao natuto, alam na niya yung kanyang pananampalataya ay kanya din ibabahagi sa iba. Pakibasa. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Verse 5. But watch thou in all things, and endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Alright, so dito sa verse 2, kung balikan natin, ang sabi na, preach the word, be instant in season, out of season. Pag sinasabing, ipangaral mo, ibig sabihin, natuto ka, mayroon kang naunawaan. So sa naunawaan mo ngayon, ay pwede mong i-share. Pwede mong i-share sa iba, sa mga kaibigan. Pwede mong i-share yung naunawaan mo sa Bible. Pwede mong ipaliwanag yung mismong ginawa ni Kristo na papanahon o kahit wala sa panahon, out of season, and then reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Kaya sa verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kaya darating daw ang panahon na ang karamihan ay ayaw ng paniniwalaan yung sound doctrine. Pag sinasabing sound doctrine, yung doktrina ng Biblia, yung doktrina na kung saan paano maligtas ang tao sa panahon natin ngayon, anong gospel ang dapat paniniwalaan para maligtas ang isang tao,
may darating ang panahon na maraming hindi naniniwala, but after their own lust, and shall be hid to themselves teachers having itching ears. Darating ang panahon na may mga taong hindi na maniniwala. Okay? Ang paniniwalaan na lang nila yung mga likhang isip, yung mga kwento na lang. Pero kung tungkol sa katotohanan, darating ang panahon ay ayaw nilang paniniwalaan. Kaya, tayo na nag-aaral, tayo na naniniwala, ay kailangan po na ang mga bagay na ito ay mananatili sa ating buhay. Tignan niyo sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ano po ang mangyayari? Dito po sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Kumbaga, ang katotohanan ay hindi na pinapakinggan. Ano po ang pinapakinggan na nila? Yung mga kwento na lang na wala sa Bible. Okay? Kaya sa verse 5, but watch thou in all things, in their afflictions, with the word of an evangelist, make for fruit of thy ministry. So ang puntong ito po, naunawaan natin na tayo ay naligtas nung tayo naniwala, ito po ay ating lang din maibabahagi lang din. Okay? Maibabahagi lang din po natin na ang kaligtasan ay hindi katulad sa panahon noon dahil ang kaligtasan ay ginawa na ng Panginoong Hesus. Ang part lang natin ay maniwala sa Kanya at yung tao ay ligtas sa dagat-dagatang apoy. Ligtas siya sa kaparusahan. Okay? So it says through faith. The human response is faith. Basahin natin yung Romans 5:1. Romans 5:1. At saka idagdag niyo yung verse 2 na lang. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Okay. So, napansin sa verse 1, sabi, therefore, being justified by faith. Yes, our justification by faith in Christ. And we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tapos sa verse 2, mayroon na tayong access. Di ang taong makasalanan, mayroon ba access sa Panginoon? Wala. Okay? Binasa natin kanina, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang access sa Panginoon. Kailan tayo nagkaroon ng access sa Kanya? Nung tayo naligtas. Nagkaroon tayo ng access nung tayo naniwala sa Ebanghelyo. Kaya dito sa verse 2, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Tandaan po natin, nagkaroon tayo ng access sa Panginoon by His grace. Nagkaroon tayo ng access sa Panginoon by faith. Eh, dito po, under the law of Moses, mayroon ba silang access sa Panginoon? Wala. Mayroon silang dadaanan. Parang ganito po, halimbawa, kung ito si God, ito po yung tao, wala silang access direct dyan. Mayroon silang dadaanan. Ano po yung dadaanan nila? Dadaan sila sa high priest. Sa panahon noon, under the Old Testament, ang taong ito, hindi siya direct na maki-communicate sa Panginoon. Mayroon pong Levites or the priest during that time, dadaan mo na siya sa priest, and then yung priest ang pupunta doon. Yan po noon. During the time of Moses, ang tao ay hindi direct sa Panginoon, wala siyang access. Dahil ang may access that time, during the time of Moses, yung mga Levita, yung mga high priest, sila yung pupunta doon. Ang tanong, ganun pa ba sa panahon ngayon? Hindi na po. Hindi na dadaan dito.
ang tao pag naniniwala, mayroon siyang direct communication sa Panginoon, hindi na dadaan sa mga high priest o sa mga Levita, direct na po sa Panginoon ang isang tao pag naniniwala, hindi na dadaan dito. So ang mediator ngayon, hindi na ito. Noon, ang mediator, ang namamagitan noon, sa time ni Moses, yung mga high priest, yung mga Levita, sila po. Pero ang namamagitan ngayon, sa time na ito, ay hindi na mga pare, na mga Levita, kundi si Kristo, direct na sa Panginoon. Basahin nyo, sa 1 Timothy 2:5. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Alright. Christ Jesus. So sino po ang namamagitan na para ang tao ay makalapit sa Panginoon? Yung mga paring Levita, yung mga high priest o si Jesus? Yes, si Jesus na. Mayroon na tayong access sa Panginoon. Hindi na dadaan sa tao, hindi na dadaan sa mga pari na mga Levita, yung pinili ng Panginoong Jesus during the time of Moses. Si Jesus Christ na po, si Kristo po ang namamagitan, kaya ang tao ay mayroong direct access nung siya'y naniwala. Nakuha niyo yung point ko. Ibig sabihin, ang prayer natin, diretso na sa Panginoon, hindi na katulad doon na may dadaanan. Okay? Mayroong dadaanan, and then ito na may pupunta doon. Hindi na po ganun, mga kapatid. Noon, pwede. Ngayon, wala na. Bakit? Pag ang isang tao naniniwala, binasa natin kanina sa Romans 5:1 and 2, mayroon natin direct access sa Panginoon. Ang ganda, diba? Hindi na dadaan sa kung sino man. Lahat po tayo ay mayroong access na sa ating Panginoon. So ang tanong, kailan ito nag-stop na mayroong ganon? Nung si Kristo'y namatay, kung maalala niyo yung veil na, yung cortina ay nahati. Okay? Nung siya'y namatay, yung curtain doon sa temple na nag-divide sa dalawa, na mayroong holy place, holy of holies, mayroong curtain doon na makapal. Nung namatay si Kristo, nahati yun. Ibig sabihin, ang tao ay mayroon ng access na pupunta doon sa holy of holies sa time na ito. Okay? Mayroon na silang access. Maging ang mga Israelita, sa time na ito po, nung namatay si Kristo, sila din ay mayroon ng direct access sa Panginoon na hindi nadadaan sa mga high priest that time. At lalo na sa time na tinawag si Apostol Pablo na lahat ng naniniwala ay mayroong direct access din po sa ating Panginoon. So faith meaning trusting in Christ, not relying on words or law. So hindi po nakabase doon. Hindi po nakabase doon. Not relying on words. Hindi tayo nag-rely doon. Okay, binasa natin kanina na mayroon tayong direct access sa Panginoon nung tayo ay naniwala. At ulitin ko po, ang justification po natin totally by faith. Yun po yung nangyari. So, dapat bang paniwalaan ang Panginoong Hesus, lalo-lalo na yung kanyang ginawa? Yes. Okay? So, includes multiple and interconnected aspects. Describe salvation using several link concept. So, pag sinasabing justification, declared righteous. Ito po yun. Nung tayo ay na-justified, ang deklarasyon ng Panginoon, ang tao ay righteous. Yun po ang kanyang declaration. Pag sinasabing redemption ay freed from sin's bondage. Alam niyo po, ang mga tao dito, before Christ's death, sila po ay naalipin sa kautusan. Okay? Pero nung work ni Christ, ang tao ay pinalaya doon. So, tayo ay tinubos.
ni-redeem. Freed from sin's bondage. Gusto kong basahin natin yung sa Galatians 4 verse 9, yung scenario na yung mga Israelites ay gusto nilang bumabalik doon sa law of Moses para magpaalipin ulit sila sa mga alituntunin. Pakibasa po ang Galatians chapter 4 verse 9. But now, after that we have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, or rather we desire again to be in bondage. Di ba? Parang nag-decide ulit sila na maging bandits, hindi nila na-recognize na sila po ay pinalaya na. Hindi nila na-recognize na sila ay pinalaya na sa mga alituntunin. Di ba? Sabi niya, but now, after that you have known God, or rather, are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage. Di ba napalayan na dapat mayroon ng freedom? Nung sila'y naniwala, ang tao mayroon ng freedom, ay gusto pa nilang bumalik doon sa pagkaalipin. Di ba? Dapat hindi. Okay? Yun po ang nangyayari. Parang gusto nila na bumalik doon sa dati, gusto nilang balikan yung katuruan noon, gusto nilang balikan yung mga requirements under the law of Moses. Nag-decide pa rin sila doon, hindi na-acknowledge na tayo po ay hindi na ilalim sa mga kautusan. Anong sabi sa Romans 6:14? Romans chapter 6:14. Tayo pa ba ay ilalim sa mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon kay Moses? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. O diba, malinaw po yan. You are not under the law, but under grace. So hindi, dapat ang tao ay mag-decide pa dito sa mga katuruan na nandirito dahil dapat ang kaisipan natin ay dito na. We are not under the law, but under grace. Hindi tayo sakop or saklaw ng mga alituntunin na ni-require ng Panginoon bago pa si Kristo namatay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostle Paul, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Okay? Hindi na tayo dapat magpasakop kung anumang mga alituntunan. Kasi tingnan nyo, kung sasabihin natin na tayo ay napawalang sala, tayo ay naging righteous ayon sa kautusan ni Moses, tayo ay fallen from grace. Sinabi doon sa Galatians 5:4. Pakibasa. Galatians 5:4. Sige. Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law. Ye are fallen from grace. O diba? Ang ano po, ang magiging resulta, ganito po yan. Kung ang isang tao ay nagsasabi na ang kanyang justification ay ayon sa mga alituntunan or law of Moses, dito po sa last part, you are fallen from grace. Okay? Ang mangyari po ay fallen from grace. Instead na we are living under grace, salvation by grace, ang mangyayari po ay maging fallen from grace. Di babalik dito at mai-ignore yung work ni Christ sa cross. Alam niyo po, pag na-ignore ang work na ito, ang tao ay hindi na siya ligtas. Hindi na siya ligtas kung ito ay na-ignore. Mawawalang saysay na ito po, so babalik siya sa kung sino siya. Once na i-reject ito, once na i-ignore ang mensaheng ito, siya ay considered sinner. Okay? Siya po ay makasalanan. Kaya, anong sabi
doon sa 1 Corinthians 1:18. O start sa 17 hanggang 18. Sige. For Christ sent me not to be baptized, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Okay. So dito po, sa verse 17, ito yung sample. Pwede, kung ang message of the cross, magkaroon siya ng walang effect kung hahaluan. Dito po sa verse 17, tignan niyo ha. Sabi ni Pablo, for Christ sent me not to baptize. Eh paano kung magbautismo siya? Dito sabi niya, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ganito po ang maging epekto. Pag si Pablo, na hindi siya inutosang mangbautismo para maligtas ang tao, hindi siya inutusan, tapos nang bautismo siya, magiging walang epekto yung mensahe ng cross. Naku yun? Kasi ang kaligtasan nandito sa verse 18 sabi niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God unto salvation. So the preaching of the cross is the power of God unto salvation. Eh kung sakali, kung ang kaligtasan ay work ni Christ, tapos ang kaligtasan ay biglang gagawin mo, may epekto pa ba yung work ni Christ? Wala. Wala na. Kasi nga siya yung nag-work. Eh, sabi ni Pablo, ako inutusan na hindi mangbautismo. Eh, kung magbautismo siya para maligtas ang tao, wala nang saysa yung work ni Christ. Kaya si Pablo hindi siya inutosang mangbautismo para ang tao ay maligtas, kundi si Apostol Pablo pinili ng Panginoon para ipangaral ang work ni Christ sa cross. Hindi siya inutosan na mangbautismo sa tubig para ang tao ay maligtas. Unlike sa mga apostles, inuutos yun sa kanila na mangbautismo sa tubig para sila ay maligtas. Basahin yung Mark 16:16. Mark 16:16 para makita niyo po na ang bautismo sa tubig ay ginagawa sa time nila noon para sila'y maligtas. Hindi katulad sa panahon ngayon na ang bautismo sa tubig ay hindi ni-required para ang tao ay maligtas. Mark 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Malinaw po. Sa mga apostol, mayroon pong 12 apostol 12 apostles. Ang 12 apostles, inutusan sila na mangbautismo sa tubig para ang maniniwala ay maligtas. Yung 12 apostol. Si Apostol Pablo ay hindi kasama sa 12. Hindi siya kasama sa 12 apostol. Siya inutusan na hindi mangbautismo, kundi ipangaral ang mensahe sa cross. So, ang bautismo sa tubig ay hindi siya mensahe under sa panahon natin ngayon. Okay? Hindi siya applicable na ordinansa na iniutos ng Panginoon sa mga apostol. Hindi po yan applicable dito kasi pag yun ay gagawin sa panahon ngayon, mawawalang saysa yung work na ni Christ. Salvation, totally work ng Panginoon, hindi work ng tao. Okay? Kaya sabi ni Pablo, for Christ sent me not to baptize. Sinabi niya, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Magiging walang saysay lang po ang work ni Christ kung i-violate ni Pablo yung kanyang yung iniutos ng Panginoon na dapat niyang gagawin. At ganun lang din po tayo. Since na si Pablo ang apostol natin,
dapat kung ano yung instruction ng Panginoon ibinigay kay Apostol Pablo, yun lang din ang instruction para sa atin. So forgiveness, sins removed. Ang forgiveness po dito, sa panahon natin ngayon, ang forgiveness ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang kapatawaran ng kasalanan nila dito sa pamagitan ng bautismo. Magkaiba po yun. Basahin nyo ang Colossians 1:14. Ang forgiveness, kung paano na-forgive ang tao. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, through the blood of Christ. So, forgiveness, through the blood of Christ. Sa forgiveness or the remission of sins, ay iba po dito during the time na kung saan nag-operate ang law of Moses, ang forgiveness sa time ni Kristo sa pamagitan ng tubig, sa time ni Moses ang kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay. Okay? Next is reconciliation. Reconciliation is restored relationship. Gusto kong basahin ang 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5 tayo, 18 hanggang 19. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Alright? So, mapansin natin sa verse 18, nandun yung reconciliation. So, ang isang taong makasalanan ay na-reconcile nung naniwala sa Ebanghelyo. Mangyari lamang po ang restored relationship, ang reconciliation kung ang tao maniwala sa work ni Kristo mismo sa cross. So, these are not separate events but different dimensions of what's setting up. So, 5 past, present, and future dimensions. Paul speaks of salvation across time. In past, Ephesians 2:8. Sa you have been saved, present, being saved. In 1 Corinthians 1:18. Nabasa na rin natin. So, and in future, salvation ready to be revealed. So, here, mayroong tinatawag na sa future po, ito yung sa glorification. Okay? Sa glorification na kung saan ang isang tao ay mag-glorified ang kanyang katawan. Basahin natin yung 1 Thessalonians. Idagdag natin yung 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Dito po sa verse 8. 1 Thessalonians 5:8. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Ayan, the hope of salvation. Ito po yung sa glorification, sa future. Okay? Sa future, yun po yung glorification. Sa presence, mayroon pong tinatawag na sanctification, justification, and then sa past, nandoon po yung redemption. So, salvation already began, currently unfolding and not yet complete. Ito po yung glorification. Yun po yung inaasahan natin in the future na ang ating katawan ay mapalitan ng glorified body. Let's do a transformed life in number 6. Salvation is not only about status but also transformation. Kaya sa 2 Corinthians 5:17, binasa po natin, nagkaroon tayo ng new identity, bagong pagkatao, and then new way of living. So, pinag-usapan natin kanina, ang ating kaisipan ay more on nakafocus sa mga bagay eternal, more on heavenly,
ang ating kaisipan more on sa Panginoon, nakafocus. Then, secured by the Holy Spirit. The Spirit plays a key role in salvation. Binasa natin yung Ephesians kanina, 1:13 to, basahin natin ulit hanggang 14. Ephesians 1:13 hanggang 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed. After that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Alright, so yung seal or yung tatak, ito po ay hanggang sa rapture or caught up. Rapture or caught up. Sabi niya, which is the earnest of our inheritance until the redemption, the purchase of possession to the praise of His glory. So, ibig sabihin, yung seal natin hanggang doon sa rapture, yung pag-akyat, hanggang doon pag-akyat or sa rapture. Okay? So, mayroon po tayong tinatawag na glorification at inaantay po natin ang ating katawan papalitan ng heavenly glorified body. Okay? So, the culminates in glorification. Ito po yung na-mention po natin. Salvation receives its completion in the future. So, those He justified, He also glorified. Basahin natin yung Romans 8:30. Romans 8:30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also Alright, so that's glorification. Actually, ito po yung sa future. Justification, we are already justified. We are already justified and then waiting for the glorification of our body. Okay? At yan po ay masusumpungan natin yung pangako na yan pagdating ng caught up or rapture at doon po natin ma-experience ang ipinangako niyang eternal life. Ayon sa Titus 1:2. Titus 1:2 at saka Titus 3:7. Pakibasa, verse 2 ng Titus na mayroon tayong eternal life na ipinangako. Yeah. In hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world began. And then 3:7. But being justified by His grace, we should be made heirs, according to the hope of eternal life. So, doon sa na-mention, mayroong ipinangako ang Panginoon. Ano po ang ipinangako niya? Eternal life. Ang eternal life dito na po sa heaven. Eternal life, ibibigay lang po yan ng Panginoon. Pag lahat ng mga believers ay nandoon na sa langit, ibibigay po yung eternal life. Yun po yung tinatawag na hope, pag-asa natin. The hope of eternal life, ito po yung mangyayari pagdating sa langit. So ngayon po, ang ating gagawin, gagawin habang nandito po tayo, dapat i-maintain lang po natin yung ating ginagawa hanggang sa caught up. Ibig sabihin, yung ginagawa natin na ganito ay tuloy-tuloy lang po hanggang hindi pa nangyari yung caught up or rapture, wag tayong magsawa. Tuloy-tuloy lang po yung ginagawa natin. Wag tayong magsawa sa pakikinig sa salita ng Panginoon dahil yun po ang kailangan natin. Kasi kung walang magtuturo, paano natin matutunan yan? Okay? Gusto kong basahin nyo ang Galatians chapter 6. Okay? 9 to 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of the faith. Alright, so kailangan ba na magsawa tayo sa ganitong gawain? Dapat hindi. Kaya malinaw sa sinasabi dito sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due seasons we shall reap if we faint not. Tuloy-tuloy lang talaga. And as we have therefore opportunity, let us do good. Diba? Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So wag tayo na magsasawa, okay? Na nandito tayo every Sunday, next Sunday, hanggang hindi pa nangyayari yung caught up or yung rapture. Tuloy-tuloy lang po natin yung ating ginagawa. Okay? Pagdating sa langit, wala na pong pag-aaral na gagawin pa. Kasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Pero habang nandito tayo sa mundong ibabaw, kailangan natin. Kasi ang Panginoon, hindi mo makausap ang Panginoon na pag nagsalita ka, magbarinig mo ang boses niya. Hindi po. Ang communication ng Panginoon through His Word. Ang communication ng Panginoon ngayon through His written Word. Hindi mo siya marinig na magsasalita katulad sa time nila Abraham, Moses, na pag kinakausap ang Panginoon, naririnig. Ngayon po, kailangan aralin ang Bible para maunawaan mo, yun pala ang plano ng Panginoon sa atin. Okay? Kasi pag hindi natin alam ang Bible, hindi natin alam din ang Panginoon. Kasi yung iba hindi pinubuksan yung Biblia. Mayroong Biblia pero hindi binubuksan kasi bawal daw. Sino bang nagsasabing bawal? Ano sabi sa 2 Timothy 2:15? Sige nga kung bawal. 2 Timothy 2:15. Hindi, bawal ba ang mag-aaral ng salita ng Panginoon? Pakibasa. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word. Anong mayroon doon? Study. So kung mag-aaral ka, hindi mo naman mapag-aralan kung ang Bible ay naka-close. Tama? Para maunawaan mo, buklatin, basahin, at kung may teacher nagtuturo, sabayan mo para ikaw din ay matuto. At ilang beses ba dapat? Pakibasa yung Acts 17:11. Ilang beses ba dapat aralin ang salita ng Diyos? These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Search the scriptures daily. So dapat lagi. Ibig sabihin, ang pag-aaral ay habitual na ano. Kumbaga, ang pag-aaral ay lifetime. Kaya, malaki kong bagay na mayroon tayong ganito, wala naman to sa school. Hindi nyo matutunan sa school, walang magtuturo sa school. Wala naman to sa science, math, English, wala po yung ganito. Dito lang po sa church nyo matutunan ang Bible. Okay? Sa school, hindi nyo matutunan dahil walang curriculum na kasama ang Bible. Sa church lang po mapag-aralan ang Biblia. Kaya sana lahat tayo ay pag-aralan nating mabuti, salisikin nating mabuti ang salita ng Panginoon. So, Apostle Paul, sabi niya, salvation is God's gracious Christ-centered work received by faith that justifies forgiveness, transforms, ultimately glorifies believers, bringing them into eternal relationship with Him. Kaya mga kapatid, sana po mayroon kayong naunawaan sa ating presentation, sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong kinakalob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat sa mga katotohanan na aming napag-aralan. At nawa, ang mga bagay na ito ay mananatili po sa aming puso isipan. At ito po ay
magsilbing instrumento upang lumago po ang bawat isa sa amin spiritually. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming